Draymond Green iiwan ng Warriors para kay LeBron. Anthony Davis wala ng pag-asa sa Warriors. At Moses Moody itra-trade na rin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Isa sa pinakamalaking tanong ngayong NBA offseason ay kung ano ang susunod na hakbang ni Draymond Green. Bagamat halos lahat ay naniniwalang babalik siya sa Golden State Warriors, lumabas ang isang bagong ulat na nagsasabing maaaring magbago ang lahat depende sa magiging desisyon ni LeBron James. Nag-opt-out si Draymond Green sa kanyang halos $28 million na player option para sa susunod na season. Ang inaasahan ng karamihan ay pipirma siya ng bagong multi-year contract sa Warriors na may mas mababang unang taong sahod upang magkaroon ng dagdag na salary flexibility ang koponan. Layunin nito na mabigyan ng Golden State ng mas malaking pagkakataon na mapirmahan si LeBron James. Hindi na lihim na isa si Draymond sa mga pinakaaktibong nagtutulak na mapunta si LeBron sa Golden State. Matagal na silang magkaibigan at naging magkasama rin sa Team USA. Kung matuloy ang pagdating ni LeBron, mas magiging makabuluhan ang pagbabalik ni Draymond sa Warriors dahil tataas ang tsansa nilang muling makalaban para sa kampyonato. Pero paano kung hindi dumating si LeBron? Dito nagiging interesante ang ulat. Ayon kay Sean Deveney, may mga usap-usapan sa loob ng NBA na maaaring pag-isipan ni Draymond ang pag-alis sa Warriors kung tuluyang mabigo ang koponan na makuha si LeBron James. Gayunpaman, nilinaw rin niya na long shot o napakaliit ng posibilidad na mangyari ito. Bakit mahirap isipin ang pag-alis niya? Sa loob ng mahigit isang dekada, naging puso ng depensa at leader ng Warriors si Draymond Green. Kasama ni na Stephen Curry at Klay Thompson, naging bahagi siya ng 4 na NBA championships at isa sa pinakamahalagang manlalaro sa kasaysayan ng prangkisa. Bukod dito, napakalalim ng relasyon niya sa organisasyon at kay Steve Kerr. May posibilidad ba talaga? Sa ngayon, napakababa ng tsansa. Mas malamang na bumalik si Draymond sa Warriors sa ilalim ng bagong kontrata kaysa lumipat sa ibang koponan. Gayunpaman, kung maramdaman niyang hindi na kayang makipaglaban ng Golden State para sa kampyonato at mabigo silang makuha ang pangunahing target nilang si LeBron James, maaaring magkaroon ng kaunting pagdududa sa kanyang hinaharap. Sa kasalukuyan, nananatiling inaasahan na mananatili si Draymond Green sa Golden State Warriors. Ang tanging malaking tanong ay kung magiging bahagi ba ng kanyang bagong koponan si LeBron James. Habang wala pang opisyal na desisyon si LeBron, patuloy ding iikot ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa kinabukasan ni Draymond. At ngayon, isa si Moses Moody sa iilang batang manlalaro ng Golden State Warriors na may mataas pa ring trade value, ngunit ngayon ay siya rin ang isa sa mga pangalang madalas isama sa iba't ibang trade rumors. Ayon sa pinakahuling ulat, maaaring gamitin ng Warriors si Moody bilang pangunahing trade asset upang makagawa ng malaking roster move ngayong off-season. Ngayon, bakit si Moses Moody? Hindi lihim na limitado ang trade assets ng Golden State. Bukod sa ilang draft picks, isa si Moody sa kakaunting batang manlalaro na maaaring makapagbigay ng malaking halaga kapalit ng isang impact player. Sa edad na 24, marami pa ring NBA teams ang naniniwalang mataas ang kanyang potensyal. Ang malaking tanong ngayon ay ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Noong nakaraang season, nagtamo si Moody ng seryosong injury sa tuhod na inaasahang magpapaliban sa kanyang pagbabalik sa malaking bahagi ng susunod na season. Dahil dito, hindi sigurado kung maibabalik niya ang parehong depensang at shooting na ipinakita niya bago ang injury. Ngayon, may trade value pa ba siya? Ayon kay Sean Deveney, oo. Sa kabila ng injury, nananatiling positibo ang tingin ng ibang NBA executives kay Moody dahil sa bata pa siya, team-friendly ang kanyang kontrata, may kakayahang maging mahusay na 3-and-D wing. May playoff experience na siya sa murang edad. Ito ang dahilan kung bakit maaari pa rin siyang maging mahalagang bahagi ng isang malaking trade package. Paano ito makakatulong sa Warriors? May dalawang posibleng dahilan kung bakit maaaring ikonsidera ng Warriors ang pag-trade kay Moody. Una, upang makagawa ng salary flexibility kung sakaling seryosong habulin nila si LeBron James. Pangalawa, upang makuha ang isa pang established star na makakatulong kina Stephen Curry at Draymond Green habang bukas pa ang kanilang championship window. Ito ang pinakamahirap na tanong para sa Warriors. Sa isang banda, kailangan nilang manalo ngayon habang nasa elite level pa si Stephen Curry. Sa kabilang banda, si Moody ay isa sa kakaunting batang manlalaro na maaaring maging pundasyon ng koponan sa hinaharap.
Kung tuluyan siyang maibalik sa dating forma matapos ang injury, posibleng pagsisihan ng Warriors ang pagbitaw sa kanya. At ngayon, habang patuloy na naghihintay ang Golden State Warriors sa magiging desisyon ni LeBron James, isa na namang masamang balita ang lumabas tungkol sa isa pa nilang malaking target, si Anthony Davis. Sa nakalipas na mga linggo, maraming ulat ang nag-uugnay kay Davis sa Warriors bilang posibleng kasunod na blockbuster move. Ngunit ayon sa pinakahuling impormasyon, mukhang lumiliit na ang tsansa na mangyari ito. Ayon sa ulat, hindi lamang basketball ang dahilan kung bakit gustong panatilihin ng Washington Wizards si Anthony Davis. May malaking pressure umano sa pamunuan ng Wizards na magsimula ng manalo matapos ang 3 sunod-sunod na mahihinang season. Sa nakaraang 3 taon, umabot lamang sa 5 panalo ang kabuuang record ng Washington, isang malaking kabiguan para sa isang NBA franchise. Ayon kay Sean Deveney, nasa alanganin umano ang posisyon ni head coach Brian Keefe at team president Michael Winger. Dahil dito, kailangan nilang magpakita agad ng malaking improvement ngayong season. Sa halip na mag-rebuild muli, mas gusto umano nilang subukang manalo gamit ang kanilang kasalukuyang roster. Kung titingnan sa papel, hindi rin basta-bastang koponan ng Washington. Kasama ni Anthony Davis ang Trae Young, AJ Dibantsa, Alex Sarr at iba pang batang talento. Kung magiging malusog ang kanilang mga pangunahing manlalaro, may pagkakataon silang maging mas kompetitibo kaysa sa mga nakaraang taon. Malaking dagok ito para sa Golden State. Bukod sa wala pa ring kasiguraduhan ang pagdating ni LeBron James, tila lumalabo rin ang posibilidad na makuha nila si Anthony Davis. Ibig sabihin, maaaring mapilitan ng Warriors na maghanap ng ibang paraan upang mapalakas ang kanilang roster bago magsimula ang bagong season. Kung mananatiling sarado ang Wizards sa anumang trade para kay Davis, maaaring ituon ng Warriors ang kanilang pansin sa ibang posibleng target gaya nina Trey Murphy III, DeMar DeRozan o iba pang veteran free agents na maaari pang maging available. Sa ngayon, mukhang determinado ang Washington Wizards na panatilihin si Anthony Davis dahil naniniwala silang siya ang susi sa pagbabalik ng kanilang pagiging kompetitibo. Para naman sa Warriors, isa itong malaking hadlang sa kanilang planong bumuo ng panibagong super team. Habang wala pang opisyal na desisyon tungkol kina LeBron James at Anthony Davis, nananatiling bukas ang posibilidad ng iba't ibang senaryo. Ngunit sa kasalukuyan, mas mukhang mananatili muna si Anthony Davis sa Washington kaysa lumipat sa Golden State. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!